Kabanata 1451. Ano ang ginagawa niya nang hindi kumikilos? Humph, ang lalaking ito na may apelyidong Lin ay malamang na natakot sa kanyang talino. Gaya ng inaasahan, siya ay isang basura. Tiyak na gumamit siya ng kasuklam-suklam na paraan upang patayin si Master Ling Feng. Ngayon sa harap ng publiko, hindi siya kalaban kay Duan Yu. Sige, patayin mo siya, patayin mo ang batang ito, galit na sigaw ng alagad ng pamilya Duan. Nang makita ang eksenang ito, napangisi din si Duan Yu sa kanyang mga labi. Humph, sayang talaga siya. Tulad ng nahulaan niya, ang kabilang partido ay walang tunay na talento. Sa pag-iisip nito, lalo siyang nakaramdam ng pagmamalaki, at ang kapangyarihan sa kanyang kamay ay muling lumundag ng 3 puntos, naging gintong dragon at mabilis na sumasabog pasulong. Gayunpaman, sa pagharap sa isang nakakatakot na kamao at 49 na gininto ang espada, marahang iniunat ni Lin Xuan ang kanyang palad at hinawakan ito pasulong. Tingnan mo, kumikilos siya. Bakit niya gustong agawin ang gintong espada gamit ang kanyang mga kamay? Oh my God, anong ginagawa niya? Tapos na. Siguradong baliw ang batang iyon. Naglakas loob siyang tingnan si Chen Kun Fist. Hindi ba niya alam kung gaano kalakas ang Chen Kun Fist? Sa sandaling ito, ang lahat ay napabulalas. Maraming tao ang umiling at bumantong hininga, iniisip na si Lin Xuan ay masyadong bulag. Kabilang sa kanila, si Master Anli at Master Tayo ay parehong nakasimangot, at si Master Qilin ay nanunuya, siya ay talagang isang basura. Nang makita ni Duan Yu ang kalaban na hinawakan ang kanyang kamao gamit ang kanyang mga kamay, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagtaas ng bakas ng panunuya. Ang tanga! Ang Chen Kun circle ko ay sobrang nakakatakot. Ang katawan ko ay hindi hihigit sa Earth-level martial arts. Naglakas loob ka talagang sunggaban ito gamit ang iyong mga kamay. Ngayon, dudurugin ko ang palad mo. Sinabi ni Pang. Sa susunod na sandali, isang mahinang tunog ang nagmula sa harapan, tulad ng isang maputik na pagsabog ng kulog, na yumanig sa lahat. Gayunpaman, ang inaasahang nakakagulat na pagsabog ay hindi nangyari. Walang dugo, walang hiyawan, parang mahina lang ang boses, tapos wala. Anong nangyari? Nataranta ang lahat at nagunat ng leeg para tumingin sa harapan. Tapos ibinuka nila ang bibig nila na parang nakakita ng multo. Dahil sa harap, nanatiling hindi gumagalaw si Lin Xuan, nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, iniunat niya ang isang palad at mahigpit na hinawakan ang gininto ang kamao. Ang 49 na espadang nakapaligid sa kanya ay tila napako sa kawalan at hindi na maputol. Paano ito posible? Napanganga ang lahat at patuloy pa rin sa pagkusot ng mga mata, hindi makapaniwala sa tagpong ito. Bakas din sa mukha ni Duan Yu ang takot at nablangko ang isip niya. Hindi siya makapaniwala kung paano mahuhuli ng kabilang partido ang kanyang Chen Kun Fist. Hindi, walang paraan na hindi ito totoo. Dam, paano mo nagawa iyon? Umuungol siya ng hibang at nais na bawiin ang kanyang kamao, ngunit nakita niya na ang palad ng kalaban ay parang hola, hawak ng mahigpit ang kanyang kamao, at hindi niya ito matitig. Ang mga mata ni Lin Xuan ay kasing lamig ng espada ng isang Diyos ng kamatayan. Tinitigan niya si Duan Yu at malamig na sinabi, ang unang hakbang. Ano? Natigilan si Duan Yu, at natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na sinusuri ni Lin Xuan ang mga galaw. Gusto ba niyang iligtas ang mga elder ng God of War Palace? Gayunpaman, bago pa makapag-react ang lahat, sumigaw si Duan Yu sa harapan. Dahil hinawakan ni Lin Xuan ang kanyang kamay, ang 49 na gintong espada na nakapalibot sa kanya ay biglang nahati sa 2 bahagi. Parang pinutol ng magic weapon, nagkapira-piraso ito at nahulog sa lupa. Hindi lang iyon, nabali ang buong braso ni Duan Yu, na naglantad sa mga buto. Ang kahabag-habag na boses ay tumunog, at ang buong mukha ni Duan Yu ay agad na naging sobrang pangit, at ang nakakakilabot na pawis ay damaloy sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Nang sumunod na sandali, itinaas ni Lin Xuan ang kanyang paa at sinipa ang kalaban sa tiyan, dahilan upang mapaluhod siya sa lupa at samuka ng dugo. Ikalawang galaw. Si Lin Xuan ay nagsasalita pa rin ng walang pakialam, ngunit ang utak ng lahat ay blanko at sila ay natigilan. Ano ang sitwasyon? Ano ang sitwasyon? 2 galaw lang.
Ang napakalakas na si Duan Yu ay natalo. 2 galaw, yun si Duan Yu. Siya ang henyo na malapit ng maging Master Chanwo. Siya ay napakalakas. Paano siya matatalo ng ganoon kadali? Sa sandaling ito, walang naniwala. Imposible, hindi ito maaaring ilusyon. Damn it, bakit napakalakas ni Lin Xuan? Talo ba talaga? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, hindi nakalmado sina Master Anli, Master Tayo, at Master Ling Feng. Bigla silang tumayo at tinitigan ang boses na nasa harapan nila ng napakatalim na mga mata. Alam mo, si Duan Yu ay malapit ng maging Master Chanwo, at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Kahit na kumilos sila, malamang na hindi nila matatalo ang kalaban sa loob ng 20 galaw. Ngunit ngayon, natalo ang kalaban sa 2 galaw. Paano ito posible? Hindi ba ito nangangahulugan na si Lin Xuan ay mas malakas kaysa sa kanila? Imposible, imposible, hindi ako naniniwala. Napakamot ng ulo si Mr. Kilin, damn it, ang batang ito ay malamang na gumamit ng ilang lihim na pamamaraan o kumuha ng isang uri ng elixir. Kung hindi, imposibleng maging napakalakas. Talagang nabigla siya. Kanina pa siya nakakadismaya at naisip na hindi kayang talunin ni Lin Xuan si Duan Yu. Pero ngayon, sa 2 galaw lang, napaluhod si Duan Yu at nabalian pa ang braso. Nakakabigla ang eksenang ito na parang kumulog. Lalong kinilabutan ang pamilya Duan, maging si Wu Zun at ang mga ninuno ng pamilya Duan ay natulala. Dahil alam nila ang tungkol sa lakas ni Duan Yu. Tiyak na hindi siya mas masama kaysa kay Mr. Anli at sa iba pa, kaya nagkaroon sila ng kumpiyansa na isulong si Duan Yu bilang bagong Mr. Chanwo. Sa pagkakataong ito, sina Duan Yu at Lin Xuan ay nakipagkumpetensya sa isa't isa ng may pahintulot. Dahil gusto nilang gamitin ang larong ito para linisin ang pangalan ni Duan Yu. Ngunit paano mo nalaman na magaganap ang gayong pagbabago? Sandaling natigilan ang lahat sa lambak. Sa gitna ng lambak, si Duan Yu ay lumuhad sa lupa, sumusuka ng dugo. Ang kanyang puso ay natakot at ang kanyang isip ay blanko. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng kabilang partido. Ito ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Hindi pwede, imposible ito. Tumanggi siyang maniwala, dahil sa kanyang inaasahan, si Lin Xuan ang lumuhad para humingi ng awa. Pero ngayon, bakit siya? Siya ay sumigaw ng baliw, ang kanyang ginintoang baluti ay kumislap, at siya ay sumabog ng may malakas na puwersa, na gustong lumaban. Ngunit sa sumunod na sandali, ang sumalubong sa amin ay isang talampakan ng haba. Sinabi ni Pang. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw sa lambak. Itinaas ni Lin Xuan ang kanyang paa at direktang tinapakan ang ulo ni Duan Yu sa lupa. The third move, talo ka. Isang malamig na boses ang tumunog, at si Lin Xuan ay naglabas ng nakakatakot na aura, na parang isang higanteng hayop mula sa kailaliman ng malapit ng lumunin ng mga tao. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi siya nagpakita ng nakakasilaw na kasanayan sa martial arts, ni hindi siya naglalabas ng anumang maliwanag na liwanag. Sa katunayan, hindi gumagalaw ang kanyang mga hakbang. Pero kahit ganoon, madali pa rin niyang natalo si Duan Yu, at hanggang ngayon, naapakan niya ang ulo ng kalaban sa lupa. Talagang ikinagulat ng lahat ang eksenang ito. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon ay nag-react ang mga mandirigma ng pamilya Duan. Bigla silang umungol ng mabangis, bawat isa ay napakabangis, tulad ng isang demonyo, umuungal at nagmamadaling pasulong. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Bilisan mo at bitawan mo si Duan Yu, o papatayin kita. Lumuhad at dumanas ng mabilis na kamatayan. Sunod-sunod ang malamig na sigaw, at pagkatapos ay mabilis na lumabas ang 5 elder, parang mga multo ng kidlat, na pinatay si Lin Xuan. Loko, baliw talaga sila. Si Duan Yu ang pag-asa ng nakababatang henerasyon ng kanilang pamilyang Duan, at plano nilang itulak siya sa posisyon ng Chanwu Master sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na sa mahalagang sandaling ito, matatalo si Duan Yu, at matatalo ng lubusan. Hindi lang iyon, pati ulo niya ay natapakan sa lupa. Ito ay hindi na isang sampal sa mukha ng pamilya Duan, ito ay isang sipa sa mukha. Kaya naman, ang 5 matatandang ito ay hindi makayanan. Sa isang dagandong, mabilis silang sumugod. Ang mga aura ng 5 tao ay napakalakas, na umaabot sa tuktok ng 9 na antas ng kagalang-galang.
Napasigaw ang lahat dahil napakalakas ng limang matandang ito na magkasama. Parang dinidiin ng napakalaking bundok ang puso ng bawat isa, kaya't ito'y nasusuka. Boom boom boom. Nanginginig ang kawalan, limang malalaking palad ang sumubok, at mabilis na hinawakan si Lin Xuan, na parang gusto nilang durugan. Limang palad ang nakaunat sa kalangitan, namumulaklak na may maliwanag na liwanag, ganap na sumasakop sa buong kalangitan. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Lin Xuan habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa sa ulo ni Duan Yu, at ang kanyang ekspresyon ay tumingin sa lahat ng direksyon. Sa susunod na sandali, bigla siyang lumingon, at sumigaw ng malamig. Umalis ka dito. Ang tunog na ito ay parang kulog, nagiging hindi mabilang na malalaking alon at sumasabog paitaas. Bump 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 bump. Sa susunod na sandali, ang limang malalaking kamay sa langit ay sumabog at naging hindi mabilang na espiritual na enerhiya, na nakakalat sa lahat ng direksyon. Anong nasira? Paano ito posible? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Iyon ay limang pinakamataas na elder sa ika-9 na antas. Magkasama, maging si Young Master Chanwo ay kailangang seryosohin sila. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Lin Xuan ay napakadaling natalo ng pag-atake ng isang tao. Si Lin Xuan ay masyadong malakas. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat. Natuklasan nila na ang lakas ni Lin Xuan ay talagang hindi maarok. At ang mga ekspresyon ng limang matatanda ay nagbago ng husto. Hindi nila inaasahan na ganoon pala kalakas ang kabilang partido, sa isang boses lang ay nabasag na nila ang mga atake nilang lima. Damn it, kakaiba ang batang ito, lampas sa inaasahan namin ang lakas niya. Bilasan mo at gamitin mo ang lahat ng iyong lakas para patayin siya. Ang limang tao ay nagkatinginan, at pagkatapos ay sumigaw ng galit, ang espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay mabilis na nag-alab, na bumubuo ng hindi mabilang na mga sinag ng liwanag, tulad ng araw, na sumisikat sa lahat ng direksyon. Malamig na sumangot si Lin Xuan, ang kanyang mga mata ay parang kidlat, matigas ang ulo mo, dahil naghahanap ka ng kamatayan, kung gayon tutulungan kita. Sa susunod na sandali, sumuntok siya. Ang Raging Dragon Art sa katawan ay tumatakbo, at ang walang hanggan na enerhiya at dugo ay napukaw, na nagdulot ng tunog ng dragon na umuungal, at nasuntok, ang mundo ay yumanig, na parang isang higanteng dragon ang umungal. Pagputok. Ang suntok na ito ay parang banal na kamao ng Tathagata, na nagdadala ng labis na nakakatakot na kapangyarihan at agad na sumasabog. Sa sumunod na sandali, ang mga katawan ng limang matatanda ay sumabog at naging limang masa ng ambon ng dugo, na lumulutang sa hangin. Paano naman siya namatay ng ganito? Sa sandaling ito, lahat ay tumayo at hindi makapaniwala. Iyan ay limang ika-9 na antas na mga taluktok. Kung magkakasama, napakalakas ng mga ito. Gayunpaman, madali siyang napatay. Pinago din nina Young Master Anli, Young Master Tayo, at Young Master Kilin ang kanilang mga ekspresyon, at ang kanilang mga ekspresyon ay sobrang solemn na. Natatakot ako na hindi nila kayang patayin ang limang 9th level pick sa isang suntok. Damn it, anong level ng cultivation ang naabot ng batang ito? Paano siya nakakatakot? Hindi kaya nalampasan niya ang kalahating hakbang na hari. Sa sandaling ito, ang tatlo sa kanila ay wala na ang katahimikan na mayroon sila noon, lalo na si Mr. Kilin, na ang mukha ay nakakatakot na malungkot. Kung isa sa alang-alang ang kanyang dating saloobin, hindi niya sineseryoso si Lin Xuan, ngunit ngayon ay tila ang kabilang partido ay maaaring ganap na malampasan siya sa mga tuntunin ng lakas. Dahil dito, hindi niya ito kayang tanggapin na noon pa man ay mayabang. Ang ninuno ng pamilya Duan ay may malungkot na mukha at malamig na mga mata, dahil ang lakas ng binata sa ibaba ay talagang hindi niya inaasahan. Gayunpaman, nagpasya siya na anuman ang mangyari ngayon, dapat niyang ganap na lipulin ang kabilang partido upang maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Biglang tumayo si Wu Zun, habang umiihip ang itim na hangin at lumalakas ang hangarin sa pagpatay. Huminga siya ng malalim, tumingin sa harapan na parang Diyos ng digmaan, at malamig na sinabi. Boy, alisin mo ang iyong mga paa at bitawan mo si Duan Yu. Talagang nabigla siya na ang kalaban ay nagawang pumatay ng limang ika-9 na antas ng pick sa isang suntok, na nagpapakita na siya ay napakalakas.
Posible pang ang malimpasan ng Half-Step King. Pinuno siya nito ng pagpatay na hangarin, ngunit tinatapakan pa rin ng kalaban si Duan Yu, kaya natitiis lang niya ito. Sa pamamagitan lamang ng pagliligtas kay Duan Yu mapapapatay niya ito. Sa oras na ito, malamig din na sumigaw ang ilang matatanda mula sa Divine Bird Palace, "Anak! Hayaan mo si Master Duan Yu na umalis ng mabilis, kung hindi, walang paraan para mabuhay ka sa mundo. Binata, sana hindi ka magkamali." Sa kabilang banda, ilang elder ng pamilya Shen ang tumayo din at malamig na sumigaw. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga sekta at pamilya sa ika-6 na baitang na malamig na umiinom. Ang dahilan ay simple, dahil bagaman si Lin Xuan ay nagpakita ng matinding lakas, kung tutuusin, hindi naman siya ang hari. At ang ninuno ng pamilya Duan ang tunay na hari. Gaano man kalakas si Lin Xuan, hindi niya ito matatalo. Kaya sa huli, panalo ang pamilya Duan. Ngayon, natural na gusto nilang pumanig sa pamilya Duan. Tinapakan ni Lin Xuan ang ulo ni Duan Yu at sinabing may malamig na tawa, "Bakit ka pa rin umaarte hanggang ngayon? Sa tingin mo ba kaya mong kontrolin ang lahat? Ipapaalam ko sa iyo kung gaano katawa ang iyong mapagmataas na lakas sa aking mga mata. Anak, bitawan mo si Yuer, kung hindi, papatayin ko ang lahat ng matatanda ng God of War Palace. Hindi mo mail iligtas ang sinuman. Banta mo ako." Nagdilim ang mga mata ni Lin Xuan, at pagkatapos ay lumitaw ang isang panunuya sa gilid ng kanyang bibig, "Labis kong kinasusuklaman ang mga taong nananakot sa akin." Sa sumunod na sandali, malakas siyang bumaba gamit ang mga talampakan. Biglang naglaho ang ulo ni Duan Yu, parang pakwan. How dare he action? Ang lahat ay hindi makapaniwala, at ang mga elder mula sa pamilya Shen at ang Divine Bird Palace ay bamuka rin ang kanilang mga bibig at nanlamig sa lugar. Hindi nila akalain na talagang maglalakas loob na kumilos ang kabilang partido. Galit na umungal si Wu Zun, na may mabangis na tingin, habang ang iba pang matatanda ng pamilya Duan ay umuungal na parang baliw. "O anak, papatayin kita, papatayin kita. Sige at patayin ang lahat ng matatandang lalaki mula sa God of War Palace. Puputulan ko sila." Umuungol si Wu Zun. Biglang kumislap ang porma sayon sa lambak sa unahan, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bumalot sa ika-9 na elder at iba pa. Ang ika-9 na elder at ang iba pa ay tumingala sa langit at tumawa, mukhang tuwang-tuwa. Sa sandaling ito, wala silang takot, dahil ang eksenang ipinakita noon ni Lin Xuan ay labis na ikinagulat nila. Hindi nila akalain na napakalakas ni Lin Xuan na kaya niyang patayin kaagad si Duan Yu, ang pinakatalentadong tao sa mundo. Napakalakas ng kanilang young master, paano kung mamatay sila? At naniniwala sila na tiyak na kikilos si Lin Xuan para protektahan si Lin Xuan. Sa makatuwid, namatay sila nang walang pagsisisi. Maraming tao ang napabuntong hininga nang makita ang porma sayon sa kanilang harapan na kumikislap, na bumubuo ng hindi mabilang na pamatay na mga aura ng espada, na humahampas sa ika-9 na elder at iba pa. Naikuyom ng mga elder ng Shanwo Academy ang kanilang mga kamao at akmang kikilos. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Lin Xuan, "Ruffian Dragon, iligtas silang lahat." Ano ang iligtas ang mga tao? Paano isave ang sobrang nakakatakot na hanay ng pagpatay? Kahit na ang isang kalahating hakbang na hari ay maaaring hindi makaligtas dito. Maraming tao ang umiling at nanunuya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, kumislap ang liwanag, at ang ika-9 na elder at iba pa ay lumitaw sa tabi ng madilim na pulang dragon. Bagamat sila ay nasugatan, ang kanilang buhay ay hindi nanganganib. Paano ito posible pagkatapos na mailigtas? Nataranta ang lahat. Isa itong super killing formation. Paano ito nilikha ng kabilang partido at nagtagumpay sa isang kisap mata? Sa katunayan, hindi man lang nila nakita ng malinaw kung paano kumilos ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga mangmang ang nabigla, kundi si Mr. Anli at ang iba pa ay nagulat din, at nabigo rin silang makakita ng malinaw. Ang mga miyembro ng pamilya Duan ay nataranta, nagyelo sa lugar, hindi makapaniwala. Maging ang 5 hari ay hindi naging mahinahon sa pagkakataong ito, dahil ang pamamaraang ito ay nagulat sa kanila. Sa kanilang paningin at lakas, natural nilang makikita ang kapangyarihan ng pamatay na porma sayon na iyon. Natatakot ako na kahit ang mga kalahating hakbang na hari ay hindi makatakas.
Maliban kung gagawa sila ng aksyon, may iligtas nila kaagad ang tao. Ngunit ngayon, isang ahas na may 4 na paa ang aktwal na gumawa nito. Paano ito posible? Kaya't saglit, hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa madilim na pulang dragon, na ang 5 ay pag-aari ng hari, na napakaliwanag, na parang mga sulong. Hoy, hindi ko maramdaman ang aura at paglilinang nito. Nagulat si Ancestor Merong. Sumimangot din ang ninuno ng pamilyang Shen, could he be a super formation master? It's really interesting. Tinitigan ni Happy King ang Dark Red Dragon na may nagninangas na mga mata. Laking gulat din ni Din Zuan. Natural na alam niya ang mga detalye ng Dark Red Dragon, ngunit ngayon ay tila nakabawi na ang kabilang partido. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam niya. Kung talagang gumaling ang kabilang partido, tiyak na malaking bagay ito para sa kanya. Sa ganitong paraan, ganap na ligtas si Lin Zuan at ang mga tao sa Ares Palace. Bagamat siya ang hari at maaaring maglaman ng ninuno ng pamilya Duan, pagkatapos ng lahat, may isang ninuno ng pamilya Shen sa tabi niya. Sa relasyon ng pamilya Shen at pamilya Duan, tiyak na aaksyon siya pagdating ng panahon. Ngunit ngayon, kasama ang Dark Red Divine Dragon, kahit na kumilos ang ninuno ng pamilya Shen, kakayanin pa rin niya ito. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Din Zuan, at pagkatapos ay hinawakan niya ang espiritual na tsaa sa harap niya na may nakaka-relax na ekspresyon at sinimulang tikman ito ng dahan-dahan. Ngunit ang ninuno ng pamilyang Duan ay may malungkot na mukha, na nakatitig sa madilim na pulang dragon na may malamig na mga mata, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay hindi nakikilala. Unexpected talaga. Naayos na niya ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na masisira ito ng mahabang ahas, na hindi niya kayang tiisin. Gayunpaman, ang mas ikinagulat niya ay ang kabilang partido ay hindi natatakot sa kanyang panggigipit. Sapagkat sa titig na ito, mayroong isang malaking panggigipit ng hari, at ang mga mandirigma sa ibaba ng hari, kahit na kalahating hakbang na mga hari, ay hindi kayang tiisin ito. Gagamitin na sana niya ang pamamaraang ito para patayin ang kalaban, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, wala itong epekto. Ibinasura ng Dark Red Dragon ang mga tinging ito, lalo na ang pagpatay na layunin ng ninuno ng pamilya Duan. Ngayong bumalik na siya sa kaharian ng isang hari, hindi na siya natatakot sa mga taong ito. Bagamat hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang buong estado, sa kanyang kasalukuyang lakas ng cultivation, sapat na siya para magsagawa ng iba't ibang diskarte ng Dragon Secret, at hindi siya natatakot sa mga haring ito. Sa sumunod na sandali, ikanaway niya ang kanyang mga kuko ng dragon at nagpaputok ng ilang daloy ng espiritual na kapangyarihan, na tumagos sa katawan ng Ninth Elder at iba pang mga Elder ng God of War Palace, na tinutulungan silang patatagin ang kanilang mga pinsala. Uminom din si Lin Zuan ng ilang mga tabletas at hiniling na inumin ito. Maya-maya lang ay nabalik sa katinoan ng lahat, at saka sila napasigaw sa gulat na gulat. Lalong nagalit ang mga mandirigma sa panig ng pamilya Duan. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na nila kinaya. Ang kabilang partido ay talagang pinatay ang kanilang henyo sa harap ng kanilang mga mata, na hindi nila kinaya. Kaya sa susunod na sandali, 12-dosenang mga figure ang bumangon mula sa lupa at pinatay si Lin Zuan. Sa pagkakataong ito, mayroong 10 matatanda sa tuktok ng ika-9 na antas at 30 pantas mula sa ika-9 na antas. Ang mga taong ito ay nagsanib puwersa upang bumuo ng isang nakakatakot na aura, na parang hindi mabilang na mga demonyo ang lumitaw sa kalangitan, at ang malakas na aura ay nagdulot ng malakas na hangin na umihip sa buong lambak. Kahit na ang isang kalahating hakbang na hari ay hindi makayanan ang mga taong ito ng magkasama. Bukod dito, ang mga taong ito ay hindi lumaban ng mag-isa, ngunit mabilis na bumuo ng isang pormasayon. Sa kanila, 10 pantas sa tuktok ng ika-9 na antas ang nabuo ang 10,000 Transformation Sword Formation. Biglang, hindi mabilang na sword energies ang lumabas mula sa matatandang ito, na bumubuo ng nakakatakot na sword array at binalot si Lin Zuan. Ang iba pang 39 na antas na mga kagalang-galang ay nabuo ang Chen Kun Demon Subduong Formation. Hindi mabilang na kulog at kidlat, marahas na hangin, at apoy ang lumabas mula sa ilang mandirigma, na bumubuo ng hanay ng pagpatay at pinatay din sila.
Ang dalawang porma sayon ay sumabog, ang kanilang enerhiya ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga mandirigma mismo, na agad na sumasakop sa buong lambak. Haha, bata, pumunta ka sa impyerno. Gusto kong gamitin ang iyong dugo para magbigay-pugay sa mga magiting na espiritu ng aking pamilya Duan. Sunod-sunod ang mga dagandong, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay dumaan sa lahat ng direksyon. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat ay umatras sa takot at naglagay ng mga depensa upang protektahan ang kanilang sarili. Walang paraan, ang dalawang porma sayon na ito ay masyadong nakakatakot, at ang enerhiya na kanilang pinalabas ay nagparamdam sa mga mandirigmang ito ng kawalan ng pag-asa. Ito ay isang pinagsamang pagbuo ng pag-atake, na espesyal na ginagamit upang pumatay ng mga kaaway. Sa pagbuo na ito, ganap na posible na sumabog ng 10 beses na mas maraming kapangyarihan kaysa sa sarili nito, at maaari itong ganap na pagsamahin. Ito ay masasabing isang napakalakas na hanay ng pagpatay. Sa 10,000 Transformation Sword Formation, 12-dosenang o daan-daang sword energies ang pumailan lang sa kalangitan, nagniningning na parang banal na liwanag na may walang kapantay na aura at matalas na liwanag. Hinaharang ang langit at ang araw, si Lin Xuan ay agad na lumubog sa loob. Sa kabilang panig, ang Qiankun Demon Subduong Formation ay sumabog ng walang kapantay na kapangyarihan. Ang hindi mabilang na mga kulog ay parang mga ligaw na dragon na sumasayaw, na direktang winawasak ang kawalan. Lahat ng uri ng malakas na enerhiya ay natipon sa sandaling ito, na bumubuo ng isang lambat. Sa ilang sandali, dalawang porma sayon ng pagpatay ang ganap na bumalot kay Lin Xuan. Nang makita ang eksenang ito, ibinuka ng lahat ang kanilang mga bibig at naramdamang namamanhid ang kanilang mga anit. Tapos na, siguradong patay na si Lin Xuan sa pagkakataong ito. Natatakot ako na walang makakapigil sa gayong nakakatakot na hanay ng pagpatay. Oo, siya ay isang tao lamang sa mga tuntunin ng lakas. Ang pamilya Duan ay may hindi mabilang na mga master at tulad ng mahiwagang killing formations. Kapag pinagsama, they can erupt with more than 10 times the power. Kahit gaano pa kalakas ang batang iyon, walang paraan na makakalaban niya. Pinag-uusapan ito ng lahat, at si Wu Zun ay nagtaas ng malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Kumikislap ang mga mata ng ninuno ng pamilya Duan, at hindi lang iyon, binigyang pansin din ng 4 na hari. Dahil ang nakaraang pagganap ni Lin Xuan ay napakasilaw, ganap na lampas sa kanilang inaasahan, at nalampasan pa niya si Mr. Anli at ang iba pa. Rumble rumble, pika pika. Ang enerhiya ng espada ay paalang na dumadaloy, ang kulog at kidlat ay sumasayaw ng ligaw, at ang nakakatakot na enerhiya ay sumabog, ganap na nabasag ang walang laman sa kanilang harapan, na bumubuo ng sunod-sunod na nakakatakot na black hole. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay tumungala sa langit ang mga amo ng pamilya Duan at nagtawanan. Ha, mamatay ka, anak. So what if I'm strong? I'm not an innocent soul now. Ito ang mapapala mo kapag kalabanin mo ang pamilya namin ni Duan. Hindi ka lang namin papatayin, papatayin din namin lahat ng nasa God of War Palace. Tingnan ko kung paano mo ito mapipigilan. Sunod-sunod na tunog ang mga masasamang boses, na nagpamanhid ng anit ng lahat at ang kanilang mga puso ay tumitibok sa takot. Ang ika-9 na elder at iba pa ay kagagaling lang mula sa kanilang mga pinsala. Nang makita nila ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay agad na namutla. Kinagat pa nila ang kanilang mga ngipin at isinaaktibo ang kanilang enerhiya at sumugod muli, sinusubukang ipaglaban ang kanilang buhay. Ang Dark Red na Divine Dragon ay nagwagayway ng kanyang mga kuko, na para bang nagsagawa ito ng isang spell na humahawak sa katawan, mahigpit na pinipigilan ang ika-9 na elder at iba pa. Pagkatapos, tamad niyang sinabi, huwag kang mag-alala, hindi mamamatay ang batang iyon. Ang lakas niya ay lampas sa iyong imahinasyon. Ang pag-atake na ito ay wala sa kanya. Bagamat hindi malakas ang boses ng madilim na pulang dragon, malinaw itong kumalat sa lahat ng direksyon, at kitang-kita kahit sa ilalim ng kulog. Ang maliit na pag-atake na ito ay wala. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Ito ay isang lubhang nakakatakot na pag-atake. Walang sinuman sa ilalim ng hari ang makakapigil nito. Ibig sabihin, ang lambak na ito ay may sobrang porma sayon na pumipigil sa pagkawasak nito.
Nakita mo ba na pati ang kawalan ay sunod-sunod na tinutusok sa black hole? Wala talaga silang maisip na makakaligtas sa ganitong uri ng kapangyarihan. Ang nakatatakot na enerhiya ay sumabog, na sunod-sunod na hinaypan ang kawalan sa mga itim na butas, kumikislap papasok-labas na parang pasukan sa kailaliman ng impyerno. Nang makita ang eksenang ito, tawanan ng malakas ang mga mandirigma ng pamilya Duan, sa kanilang palagay, siguradong patay na ang kalaban. Dahil walang sinuman sa ilalim ng hari ang makakahadlang sa pag-ataking ito. Ito ang lakas mo. Nakakaawa talaga ang mayabang mong kapital. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malamig na boses ang nagmula sa marahas na enerhiya. Anong imposible ito? Nang marinig ang boses na ito, lahat ay natigilan. Ang mga mandirigma ng pamilya Duan ay nakatitig at hindi makapaniwala. Natural nilang masasabi na ang boses ay kay Lin Zuan, ngunit paano ito magiging posible? Paanong ang kabilang partido ay nabubuhay pa? Sa ilalim ng marahas na enerhiyang ito, hindi ba dapat ito ay pumutok sa pira-piraso? Ito ay dapat na isang guni-guni. Siguro ang espiritual na kapangyarihan ay napakalakas ngayon na nagdulot ng mga guni-guni. Maraming mga tao ang umaaliw sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanilang mga talukap ay kumikibot ng husto at sila ay nanlamig sa lugar. Dahil sa unahan, biglang nahati ang nakakatakot na energy vortex, na para bang nahati ito sa kalahati ng espada. At sa malaking siwang, isang figure ang lumakad ng mabagal. Ano ang Lin Zuan? Ito ay si Lin Zuan. Maayos at maayos ang kanyang damit, walang kahit isang bakas ng alikabok. How is this possible? It's not true. I don't believe it. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mandirigma mula sa pamilyang Duan ay umungal. Paano posible na pagkatapos ng gayong kakilakilabot na pag-atake, ang kabilang partido ay hindi nasaktan? Hindi sila makapaniwala. Hindi lang sila, lahat ay nabigla sa sandaling ito, maging ang mga hari ay nakasimangot, kumikislap ang kanilang mga mata. Dahil ang pagtatapos na ito ay talagang lampas sa kanilang inaasahan. Sa oras na ito, nag-react din si Wuzun at sumigaw ng baliw, umalis, mabilis na umatras. Ang mga ulo ng mga Panginoon ng pamilya Duan ay manhid at sila ay umatras pabalik na parang baliw. Kakaiba talaga ang kabilang partido. That was their full blow. Walang sinuman sa ilalim ng hari ang makakalaban dito. Ngunit ngayon, ang kabilang partido ay hindi lamang buhay, ngunit ligtas at maayos din, na walang anumang pinsala. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ipaubaya mo silang lahat sa akin. Tiningnan ni Lin Zuan ang eksenang ito at malamig na ngumuso. Ikinumpas niya ang kanyang palad, at isang gintong tianpang ang lumipad mula sa kanyang palad at mabilis na napuno ang kalangitan. 108,000 espada. Ang gintong tianpang ay nagbuka ng mga pakpak nito at nag-vibrate, at ang mga gintong balahibo ay naging hindi mabilang na mga banal na espada, na lumilipad ng makapal sa lahat ng direksyon. Hindi. Ang malalakas na lalaki ng pamilya Duan ay nakaramdam ng pagkamanhid, sumigaw ng baliw, at buong lakas na lumaban. Ngunit ito ay walang silbi, sa harap ng mga gintong espadang ito, sila ay marupok tulad ng mga langgam. Galit na umungal si Wuzun at kumilos ng galit na galit. Sa tabi niya, isang itim na tigre ang mabilis na lumitaw, at pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang palad, at ang itim na tigre ay mabilis na sumugod. Sige, haharapin kita ngayon. Nagpakawala si Lin Zuan ng mahabang dagandong, tinaktak ang kanyang paa, at ang kanyang buong katawan ay naging matalim na liwanag ng espada at agad na sumugod. Kasabay nito, ang ginintoang tianpang sa kalangitan ay nagniningning pa rin ng walang kapantay na liwanag, at mayroong daan-daang libong gintong espada na tumatawid sa buong lambak. Puff 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 puff. Sa isang iglap, ang lahat ng mga Panginoon ng pamilya Duan na kumilos noon ay tinusok ng gintong espada at ipinako sa lupa. Agad na naging pula ang lupa, hindi mabilang na dugo ang damaloy, at ang masangsang na amoy ng dugo ay pumuno sa hangin. Lahat ay baliw at hindi makapaniwala. Mabilis lang silang umatras sa takot na maapektuhan. Anak, papatayin kita. Nang makita ang eksenang ito, tumungala si Wuzun sa langit at galit, natapakan niya ang itim na tigre at mabilis na tumakbo palabas. Kasabay nito, isang itim na pagoda ang lumitaw sa kanyang kamay, na nagniningning ng itim na liwanag,
tulad ng isang itim na bundok, na dumudurog sa kawalan. Sa sandaling ito, nagpakita si Wu Zun ng mahusay na lakas sa pakikipaglaban at tumingin sa paligid. Para siyang Diyos ng digmaan, na pinapatay si Lin Zuan. Napakalakas. Nagulat ang lahat. Nakakatakot ang aura na nagmumula kay Wu Zun. Nasa kalahating hakbang na siya lampas sa hari. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga naunang pag-atake na pinagsama-samang ginawa ng malalakas na lalaki ng pamilya Duan. Nakakatakot talaga, natatakot akong hindi ito malayo sa kaharian ng hari. Lahat ay namangha. Sa isang iglap, si Wu Zun ay nasa tabi na ni Lin Zuan. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat, na may isang matalim na liwanag sa kanyang pagbukas at pagsara nito. Ang itim na pagoda sa kanyang kamay ay mabilis na umikot, na nagpapadala ng mga jet ng itim na liwanag ng sunod-sunod. Ang itim na tigre sa ilalim ng kanyang mga paa ay umungal din patungo sa langit, at ang dagwang bibig nito ay madaling napunit ang kawalan. Biglang, lahat ng uri ng pag-atake ay tumama kay Lin Zuan. Wu Zun, right. Ooperahan kita ngayon. Malamig na sumangot si Lin Zuan, ang kanyang ekspresyon ay napakalamig, at isang cyan dragon shadow ang lumitaw sa kanyang kamay, tulad ng isang tunay na dragon, napakabangis. Tapos, sinuntok niya. Boom! Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na palad ay bumangga sa itim na pagoda at ang itim na tigre sa ilalim ng kanyang mga paa, na gumawa ng isang tunog na nakakabasag ng lupa. Ang mga nakakatakot na tunog ay umalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon, at maraming mandirigma sa paligid ang dumudugo ang mga tainga at patuloy na umaatres. Nakakakilabot, nakakatakot talaga. Ang pagbuo sa buong lambak ay nanginginig ng marahas, hindi na ito makayanan, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa maraming lugar. Gayunpaman, mayroong 5 hari dito, kaya walang mga sorpresa. Biglang kumilos si Patriarch Merong at ilang iba pang mga hari, na bumaril ng hindi mabilang na mga sinag ng liwanag upang patatagin ang buong lambak. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang kalalabasan ng labanan sa hinaharap ay napagpasyahan. Isang hiyawan ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng hindi mabilang na mga nakakabasag na tunog. Paano matutukoy ang mananalo ng napakabilis? Nagulat ang lahat at napatingin sa paligid. Nakita ko si Wu Zun na puno ng dugo, na may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, at mabilis na umatras. Ang pagoda sa kanyang kamay ay pumutok sa kalahati, at ang itim na tigre sa ilalim ng kanyang mga paa ay napatay sa pamamagitan ng isang suntok. Sa sandaling ito, si Wu Zun ay labis na napahiya, tulad ng isang naulilang aso, mabilis na umatras. Paano ito posible? Nakita ng lahat ang eksenang ito, hindi ka panipaniwala. Noong una ay inakala nila na si Lin Zuan ay matatalo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Wu Zun ang natalo. Hindi lamang siya nabigo, siya rin ay nabigo ng husto. Isang suntok lang, at siya ay malubhang nasugatan, at maging ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay nabasag. Ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa kay Duan Yu dati. Imposible, paano magiging malakas ang batang ito? Sa sandaling ito, ang anit ng lahat ay namamanhid. Natuklasan na nila ngayon na si Lin Zuan ay masyadong nakakatakot, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tila wala sa linya. Habang lumalakas ang lakas ng kalaban, si Lin Zuan ay sumabog na may mas malakas na lakas ng pakikipaglaban. Nagulat ito sa lahat. Sa sandaling ito, maging si Ancestor Merong, King Happy, at Ancestor ng pamilya Shen ay nakasimangot. Nagulat din si Din Zuan. Sa totoo lang, ang lakas ng pakikipaglaban ni Lin Zuan ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi mo ba naisip na huli na ang lahat para umalis? Dahil ang iyong pamilya Duan ay nangangahas na salakayin ang palasyo ng digmaan, dapat kang maging handa na mapatay. Malamig na sumigaw si Lin Zuan, mabilis na nag-condense ng cyan killing sword sa kanyang kamay, at mabilis na hamampas pasulong. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Nang makitang nasugatan si Wu Zun at umatras, ngunit kumilos pa rin si Lin Zuan, sa wakas ay hindi na nakayanan ng ninuno ng pamilyang Duan. Malamig siyang ngumuso, iniunat ang palad, at agad na bumuo ng 5 daliri na bundok, iniisip ang pagbabalot ni Wu Zun dito at umalis. Sa isang iglap, ang malaking kamay ng langit ay pumulupot kay Wu Zun, na humantong sa kanya upang mabilis na umatras at ligtas na maabot ang ninuno ng pamilya Duan.
Napakabilis ng lahat, halos sa isang kisap mata. Nang magkamalay na ang lahat, tapos na ang laban. Tanging si Wu Zun, na malubhang nasugatan at duguan, ang mukhang napakabangis. Imposible, paano ito posible? Hindi ako naniniwala. Tinakpan ni Wu Zun ang kanyang sugat ng napakabangis na ekspresyon. Ang eksenang ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, dahil hindi siya naniniwala na ang kabilang partido ay maaaring saktan siya kahit na siya ay bagbog sa kamatayan. Dapat mong malaman na ang kanyang lakas ay nalampasan na ang kalahating hakbang na hari at umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Maaari pa siyang maging isa pang hari sa hinaharap. Masasabing halos walang makakalaban sa kanya sa ilalim ng hari, pero ngayon, natalo na siya. Isang suntok lang, at nasugatan siya ng husto ng kalaban. Stop talking yet, take the immortal golden pill. Sa gilid, sinabi ng ninuno ng pamilya Duan sa malalim na boses. Nang marinig ito, mabilis na uminom si Wu Zun ng isang walang kamatayang ginintoang elixir, at ang kanyang mga sugat ay agad na gumaling tulad ng dati. Pagkatapos, tinitigan niyang muli si Lin Zuan. Sa katunayan, ang dating Guan Yu at ilang nangungunang master ay lahat ay may posibilidad na mabuhay. Hanggat umiinom sila ng Immortal Golden Pill, makaka-recover sila mula sa malubhang pinsala. Gayunpaman, napakalakas ng mga pamamaraan ni Lin Zuan. Pinatay niya ang lahat sa isang galaw nang hindi binibigyan ng pagkakataon ng sinuman na kunin ang walang kamatayang elixir. Sa pagkakataong ito, ang ninuno ng pamilya Duan ang kumilos at nagligtas sa buhay ng mandirigma. Kung hindi, ang mandirigma ay maaaring maging katulad ng mga taong iyon, mapatay sa isang galaw. Anak, hindi kita pakakawalan. Tinitigan ni Wu Zun si Lin Zuan ng totoong oras, ang kanyang boses ay mabangis. Huwag mo akong bitawan, isipin mo muna ang sarili mo. Akala ko talaga kapag tinulungan ka nitong matandang aso, makakatakas ka ng ligtas. Tumingin si Lin Zuan sa malayo at nginis siya ng masama. Wala siyang intensyon na hayaang makatakas ang mga mandirigma ng pamilya Duan. Ha, Junior, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi kita papatayin, hindi ako nag-abala pang makipag-away sa iyo. Ngunit paulit-ulit mo akong ginugulo at nang ahas na patayin ang hindi mabilang na mga Panginoon ng aking pamilya Duan. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan sa pagkakataong ito. Malamig at umalangaw-ngaw ang boses ng ninuno ng pamilya Duan sa panggigipit ng isang hari, umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Biglang tumibok ng malakas ang puso ng lahat ng nakapaligid na mandirigma, kumukulo ang kanilang enerhiya at dugo, at maging ang ilan sa mga mahihina ay direktang lumuhad sa lupa. Ito ang kapangyarihan ng hari, at ang mga nasa ibaba ng hari ay hindi makakalaban nito. Pakiusap din sa ninuno na kumilos para patayin ang magnanakaw na ito at ipaghiganti ang pamilya Duan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga disipulo ng pamilya Duan ang lumuhad at sumigaw ng malakas. At ang anit ng lahat ay manhid. Kung ang ninuno ng pamilya Duan ay kumilos, tiyak na hindi makakaligtas si Lin Zuan. Sa Shanwu Academy, maraming elder ang kinakabahan din, at ang mga mata ni Lin Zuan ay kumikislap, handang kumilos anumang oras upang harangin ang ninuno ng pamilya Duan. Tumangala si Lin Zuan sa langit at nginisyan, patayin mo ako. Walang sino man sa pamilya Duan ang makakaalis ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, umindayog ang katawan ni Lin Zuan at talagang lumipat siya sa harapan. Sa kanyang kamay, ang isang Saiyan Sword Shadow ay muling namuo, at pinatay niya si Wu Zun. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Sa tagpong ito, umungal si Wu Zun. Sa gilid, ang ninuno ng pamilya Duan ay mayroon ding malungkot at nakakatakot na ekspresyon. Hindi niya akalain na maglalakas loob na kumilos ang kabilang partido, ang yabang talaga nito. Kaya't sa mga sandaling ito, wala na siyang pakialam sa kanyang katayuan bilang isang hari, at nagpasya siyang gumawa ng mapagpasyang aksyon upang patayin ang munting magnanakaw sa kanyang harapan. Lahat ng tao sa paligid nila ay biglang kumikibot ang mga talukap at hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na si Lin Zuan ay gagawa ng inisyatiba upang patayin si Wu Zun. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Alam mo, sa tabi ni Wu Zun, nakatayo sa tabi niya ang ninuno ng pamilya Duan. Siya ang tunay na hari. Gusto pa ba nitong si Lin Zuan na makipagkompetensya sa hari?
Pakiramdam ng lahat ay nanaginip sila. Maging ang ibang mga hari ay natigilan. Hindi nila akalain na si Lin Xuan ay maglalakas loob na maging matapang at maglakas loob na hamunin ang hari. It's interesting. Napangiti ang gilid ng bibig ni Happy King. Kumikislap ang mga mata ni Merong ancestor ngunit hindi ito umimik. Malamig na bamantong hininga ang ninuno ng pamilya Shen. Halatang halata na hindi siya nasisiyahan sa inasal ni Lin Xuan na pagalitan ang hari. Ang pinaka nag-aalala ay si Din Xuan. Hindi niya inaasahan na si Lin Xuan ang magkukusa. Masyadong matapang. Isa pa, ang mas ikinagulat niya ay sobrang bilis ng kalaban, pagkariyak niya ay nasa harapan na niya ang kalaban. Gustuhin man niyang kumilos ngayon, malamang huli na ang lahat. Gayunpaman, nagngangalit pa rin siya at nagpa siya na kumilos. Kaya sa isang iglap, lumipad din si Din Xuan. Nang makita ang eksenang ito, ang ninuno ng pamilya Shen ay huminga ng malamig at nawala sa parehong lugar. Sa kabilang panig, sa isang kisap mata, si Lin Xuan ay nakarating na sa harap ni Wu Zun, at ang hugis dragon na anino ng espada sa kanyang kamay ay mabilis na tumama. Ang enerhiya ng espada na ito ay bumagsak, at isang itim na bitek na higit sa 10 talampakan ng haba ay lumitaw sa buong kawalan, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Kamatayan sa korte. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagalit ang ninuno ng pamilya Duan. Umabant siya ng isang hakbang at tumayo sa harap ng martial lord. Ang nakakatakot na presyon ng hari ay agad na tumaas mula sa kanyang katawan, at ang nakakatakot na enerhiya ay sumabog na parang agos ng bundok, na sumasabog sa lahat ng direksyon. Ang buong lambak ay nanginginig ng husto, at kahit na sa pagtatanggol ng formation, isang malaking crack ang naganap sa sandaling ito. Hindi mabilang na mga taluktok ng bundok ang gumuho at gamulong ang mga malalaking bato, na lubhang nakakatakot. Ito ang kapangyarihan ng hari, nakakatakot talaga. Anak, mamatay ka. Ang ninuno ng pamilya Duan ay pumalakpak sa kanyang palad, dala ang lakas ng hari, at mabilis na pumutok kay Lin Xuan. Sa likod niya, ipinakita ni Wu Zun ang isang mabangis na ngiti, "Humph, idiot boy, ang lakas ng loob mong hamunin ng hari, hindi mo talaga alam kung mabubuhay ka o mamamatay. Bagaman hindi kita kayang patayin ng personal, gusto ko pa ring panuurin kang mamatay ng sarili kong mga mata. Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong mamatay, pupugutan ko ang iyong ulo para magbigay-pugay sa dalawa kong anak." Si Wu Zun ay mukhang mabangis, parang demonyo. Ngunit bumulalas pa ang lahat sa paligid niya, kung kikilos ang hari, tiyak na hindi makakalaban si Lin Xuan. Nababalisa si Din Xuan at hindi niya maiwasang mapabilis. Ngunit sa susunod na sandali, isang matandang figure ang lumitaw sa kanyang harapan at pinigilan siya. "Din Xuan, saan ka pupunta? This is a matter of the Duan family, why don't you stop interfering?" Sa kritikal na sandali, ang ninuno ng pamilya Shen ay humakbang pasulong at pinigilan si Din Xuan, pinipigilan siyang iligtas si Lin Xuan. Roll. Galit na galit si Din Xuan at sumabog na may nakakatakot na aura. Muling lumitaw ang panggigipit ng hari, na pinilit ang lahat na mahiga sa lupa. Natatakot ako na hindi ka magtatagumpay." Ang ninuno ng pamilya Shen ay umungal din sa galit, at kumilos din. Ang dalawang hari ay nag-away sa hangin. Ang nakakatakot na enerhiya ay napakalakas na agad nitong napunit ang isang malaking itim na bitek sa kalangitan. Sa sandaling nag-away silang dalawa, ang palad ng ninuno ng pamilya Duan ay tumama rin kay Lin Xuan ng malakas. Boom! Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na enerhiya ang sumambulat, na direktang ginagawang kawalan ang kawalan. Sunod-sunod na itim na butas ang mabilis na lumitaw, na nilamon ang lahat sa paligid nito. Hindi. Nang makita ng ika-9 na elder at iba pang mga elder mula sa palasyo ng Ares ang eksenang ito, nagpakawala sila ng nakakadurog na sigaw. Nagdilim ang mukha ni Din Xuan at sumigaw siya ng malakas, "Umalis ka na." Ang kanyang buong katawan ay sumabog sa walang kapantay na kapangyarihan, tulad ng isang walang kapantay na espada, na agad na hinugot, at ang nakakatakot na aura ay mabilis na naging sanhi ng pagbagsak ng buong kalangitan. Gayunpaman, sa kabilang panig, ang ninuno ng pamilya Shen ay nanunuya, at isang marahas na puwersa ang lumabas din sa kanyang katawan upang labanan si Din Hengshen. "Hoy, hindi kita papalampasan," sabi ng ninuno ng pamilya Shen sa malamig na boses.
Sa kabilang banda, kumikislap ang mga mata nina Happy King at Merong Ancestor, walang balak na kumilos. Nang akala ng lahat ay mapahamak na si Lin Xuan, biglang may nangyaring muli. Mula sa nakakatakot na black hole sa unahan, dalawang hiyawan ang narinig muli. Kaagad pagkatapos, isang figure ang lumipad palabas ng patiwarik. Boom! Ang figurang ito ay parang bola ng kanyan, na direktang tumama sa bundok. Kaagad, gumuho ang hindi mabilang na mga taluktok ng bundok, gamulong ang mga malalaking bato, at bamuka ang lupa. Dahil sa sobrang bilis, walang malinaw na nakikita kung sino ang lumilipad pabalik. Ngunit nahulaan nila na dapat ay si Lin Xuan iyon. Ngunit hindi nagtagal, ang mga taong ito ay natigilan. Dahil isa pang figure ang nahulog mula sa langit. Ang lalaking ito ay tinamaan ng 12-dosenang sword energy, na lubhang matalas, umagos ang dugo, at lubhang mabangis. Boom! Lumapag ang figure at naipit sa lupa ng lakas ng espada. Anong martial lord? Paanong nangyari ta? Nang makita ng lahat ang figure, biglang sumabog ang kanilang isipan, hindi nila inaasahan na si Wu Zun pala ang napako sa lupa. Hindi ba siya protektado ng ninuno ng pamilya Duan? Paano siya papatayin? Blanca ang utak ng lahat at hindi makapaniwala. Si Wu Zun, ang pinakamataas na Panginoon sa mga hari, ay kilala rin bilang taong malamang na maging susunod na hari. Masasabing napakasilaw niya at siya ang pag-asa sa kinabukasan ng pamilya Duan. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay ipinako sa lupa ng hindi mabilang na lakas ng espada, at hindi na siya maaaring mamatay. Bukod dito, ang mas nakakagulat ay ang huling eksenang nakita nila ay ang ninuno ng pamilya Duan na kumikilos para protektahan si Wu Zun. Makatuwiran na kapag ang isang hari ay kumilos, ito ay ganap na walang palya. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lampas sa inaasahan ng lahat. Hindi kaya ninuno ng pamilya Duan ang taong nalilibugan. Sa sandaling ito, biglang sumulpot sa isipan ng lahat ang ganoong ideya. Ngunit sa sandaling lumabas ang ideyang ito, hindi mabilang na mga tao ang umiling sa hindi paniniwala. Hindi, paano ito posible? Iyon ang tunay na hari, paano matatalo ng isang binata sa edad na 20s ang hari? Walang naniwala, maging si Patriarch Merong at Happy King ay sumimangot. Sa kalangitan, sabay na tumigil si Lin Xuan at ang ninuno ng pamilya Shen sa kanilang pag-atake at gulat na napatingin sa mga guho. Sa totoo lang, pareho silang kinakabahan. Nag-aalala si Lin Xuan na si Lin Xuan iyon, at mas natakot ang ninuno ng pamilya Shen na ang ninuno ng pamilya Duan ang naalis. Isang maringal na hari ang natangay ng isang 20 taong gulang na kabataan, hindi pa ito nangyari sa buong kasaysayan ng kontinente ng Tianwu. Di nagtagal, alam na nila ang resulta. Dahil ang mga guho sa harap ay sumabog at naging hindi mabilang na mga pulbos, isang matandang figure ang lumabas sa mga guho. Matangkad siya, may puting buhok, nakasuot ng pulang damit, at naglalabas ng nakakatakot na aura na nagpaangat ng tingin sa lahat. Anong uri ng ninuno ng pamilya Duan? Nanlaki ang mga mata ng lahat at hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na ang pinatalsik ay ninuno talaga ng pamilya Duan. Nakakaloka ito. Alam mo, ang ninuno ng pamilya Duan ay ang tunay na hari, ang pinaka-pinnacle na pag-iral sa buong kontinente, paano siya may tatenggay? Gayunpaman, talagang nangyari ang mga bagay. Pakiramdam ng lahat ay hindi sapat ang kanilang utak. Maging ang iba pang 4 na hari ay mukhang solemn na may malalim na pagdududa sa kanilang mga mata. Sa totoo lang, bagamat bagong pasok pa lang sa kaharian ng mga hari ang ninuno ng pamilya Duan at medyo mahina sa kanila, hari pa rin siya kahit anong mangyari. Mula sa kaharian ng kagalang-galang hanggang sa kaharian ng hari, ito ay parang carp na tumatalon sa ibabaw ng Dragon Gate, pumailang lang sa langit. Kapag naabot mo na ang Watching Realm, ang iyong lakas ay nagbabago ng husto. Masasabing ang agwat sa pagitan ng kaharian ng hari at ng kagalang-galang na kaharian ay ang pagkakaiba ng langit at lupa, na hindi maaaring tulay. Gayunpaman, ngayon, isang batang lalaki sa Venerable Realm ang natangay ng isang malakas na tao sa King Realm. Ito ay talagang nakakagulat. Hindi, ang kagalang-galang na realm ay tiyak na hindi makakalaban sa hari. Si Ancestor Merong ay mukhang solemn na, at mabilis siyang umiling, may problema sa batang iyon. Talagang hindi siya naniniwala na ang Zunzhou Realm ay maaaring talunin ang King Realm.
Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay higit sa 100 beses. What are you talking about? Pumasok na ang batang iyon sa kaharian ng mga hari. Paano ito posible? Ang ninuno ng pamilya Shen ay mabilis na umiling, na may hitsura ng hindi makapaniwala. Nakakaloka ito. Dapat alam mong nasa 20s pa lang ang kabilang partido. Natatakot ako na hindi pa siya nakapasok sa kaharian ng mga hari sa edad na ito sa kasaysayan. Hindi pa banggitin ang ninuno ng pamilya Shen, sina Happy King at Din Zua na parehong nakalanghap ng malamig na hangin. Lahat sila ay pumasok sa kaharian ng mga hari pagkaraan ng edad na 500. Ang ilan sa kanila ay 600 o 700 taong gulang, at karamihan sa kanila ay mahigit 1,000 taong gulang bago sila nagtagumpay. Dito makikita kung gaano kahirap ang pagpasok sa kaharian ng mga hari. Ngunit ngayon, may nakapagsabi sa kanila na isang 20 anyos na binata ang nakapasok sa kaharian ng mga hari, at kahit bugbugin sila hanggang mamatay, hindi sila maniniwala. Nasaan ang batang iyon? Ang maligayang hari ay tumigil din sa pagngiti sa sandaling ito, ang kanyang maselang munting mukha ay puno ng kataimtayman, at ang kanyang maaliwalas na mga mata ay parang kulog at kidlat, na umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Hindi nagtagal, naglock siya sa harap. Doon, unti-unting nawawala ang isang malaking black hole na siyang pinsalang dulot ng palad ng ninuno ng pamilya Duan noon. Malungkot din ang mukha ng ninuno ng pamilya Duan. Sa totoo lang, hindi siya naniniwala na mangyayari ito. Alam mo, siya ang hari, walang makakapantay sa kanya sa langit o sa lupa. Maliban sa 4 na taong naunang pumasok sa King Realm kaysa sa kanya, hindi niya man lang pinansin ang iba. Para naman kay Lin Zuan, tiwala siya na kaya niyang durugan ang kalaban hanggang mamatay sa isang daliri lang. Pero hindi niya inaasahan na masabugan siya ng kalaban na halos sumabog ang baga niya. Imposible, tiyak na hindi ito ang kanyang kapangyarihan. Damn it, nagdala ba ng tulong ang batang ito? Galit ang ninuno ng pamilya Duan at nanginginig ang buong katawan sa galit. Ang pagiging tanga ng isang 20 taong gulang na binata ay naging sanhi ng kanyang mukha na mapurol, at siya ay natatakot na siya ay maging isang katatawanan sa kontinente ng Tianwu sa hinaharap. Kaya't sa susunod na sandali, siya ay umungal na galit, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay sumabog, na bumubuo ng isang banal na liwanag na daan-daang talampakan ang haba, na humahampas sa lahat ng direksyon. Anak, papatayin kita. Kahit anong tulong ang mayroon ka, hindi maiiwasang mamatay ka ngayon. Ang ninuno ng pamilya Duan ay may mabangis na ekspresyon, nakakatakot na aura, at napakapangit na aura sa buong katawan. Para siyang walang kapantay na hari ng demonyo, lubhang nakakatakot. Nguso. Sa black hole sa unahan, isang malamig na ungol ang dumating, at hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang biglang nagliwanag. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay diretsyong bumaril sa kalangitan na may malamig na aura, na agad na bumukas sa lahat ng nakapalibot na black hole. Matandang aso ng pamilya Duan, ngayon ang araw na mamatay ka. Si Lin Zuan, na lumilipad ang itim na buhok, ay nakatayo sa kawalan na parang Diyos ng digmaan. Ano yan? Sa susunod na sandali, ang lahat ay tumingin sa langit, at pagkatapos ay naghiyawan. Natuklasan nila na sa espasyong 10 talampakan sa paligid ng Lin Zuan, mayroong isang berdeng field, kung saan ang di mabilang na enerhiya ng espada ay lumundag, na lubhang nakakatakot. Para naman kay Patriarch Merong, Happy King at sa 5 pa, ang kanilang mga mag-aaral ay lumiit ng husto, na may gulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Herian ng hari. Paanong nangyari ta? Damn it, siya ba ang hari? Hindi, nakalusot na ba siya? Sunod-sunod na bulalas ang nanggagaling sa 5 hari. Nang marinig ang bulalas ng hari, ang mga utak ng mga mandirigma sa paligid ay nabigla at sila ay nanlamig sa kinatatayuan. Ang Science Sword Light Field na iyon ay field ng hari. Ang kaharian ng mga hari, hindi ba't ang mga hari lamang ang maaaring magkaroon? Paano nandyan si Lin Zuan? Siya na ba ang hari? Nagulat muli ang lahat, at namutla si Young Master Anli, Young Master Tayo, at Young Master Kilin at nanginig ang kanilang mga katawan. Ang kaharian ng mga hari, paano posible na ang kabilang partido ang tunay na nagmamay-ari ng kaharian ng mga hari? Lalo na si Master Kilin, may matinding takot sa kanyang mga mata. Bilang henyo ng pamilya ng hari, natural niyang alam kung ano ang kinakatawan ng King's Domain.
Gayunpaman, hindi siya makapaniwala. Ang isang batang lalaki sa kanyang 20s, na mas bata sa kanya, ay maaari talagang maging hari. Ito ay ganap na nagpabagsak sa kanyang ketulusan, at ito ay katawa-tawa na siya ay pinawalang bisa ito bago. Sa pag-iisip nito, bumuhos ang malamig na pawis sa buong katawan niya. Ang dalawa pang young master ay kumaibot din sa gilid ng kanilang mga bibig at hindi makapaniwala. Ang mga mandirigma ng pamilya Duan ay mukhang mas natakot, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa takot. Ito ay imposible sa kaharian ng mga hari. Ang mga mag-aaral ng ninuno ng pamilya Duan ay lumiit ng husto, na tila nakakita ng isang multo, at siya ay sumigaw ng malakas. Nakagawa lang siya ng breakthrough at naging hari, kaya natural na alam niya kung gaano kahirap gumawa ng breakthrough. Dapat mong malaman na siya ngayon ay higit sa 1,000 taong gulang at bagong hari. Alam na alam niya ang kahirapan. Gayunpaman, paano magiging hari ang kabilang partido, isang binata sa edad na 20? Ito ay hindi na isang henyo, ito ay tiyak na isang halimaw. Hindi, mga ganyang tao. Hindi natin siya dapat hayaang mabuhay, kung hindi, ito ay isang bangungot para sa pamilya Duan sa hinaharap. Nakaramdam ng lamig sa puso ang ninuno ng pamilya Duan at mukhang mabangis. Dahil nalaman niya na ang binata sa kanyang harapan ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan at talagang nakakakilabot. Dapat niyang alisin ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Anak, gusto kitang mamatay. Ang ninuno ng pamilya Duan ay mukhang nakakatakot at umungal. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na gintong ambon ang lumabas sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang espesyal na gintong field sa paligid niya. Ngayon ay puno na siya ng layunin ng pagpatay, kaya agad niyang ginamit ang kanyang pinakamalakas na larangan at nagpa siya na patayin si Lin Zuan. Golden Realm. Pinaikit din ni Ancestor Merong at iba pa. To be honest, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang domain ng ninuno ng pamilya Duan. Tingnan ko kung talagang may kaharian ng mga hari ang batang iyon. Ang ninuno ng pamilya Shen ay may malamig na boses. Sa totoo lang, hindi pa rin siya naniniwala at inisip na ito ay panlilin lang ni Lin Zuan. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mga talukap ay kumikibot ng ligaw at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Dahil sa unahan, nagsimula ng mag-away si Lin Zuan at ang ninuno ng pamilya Duan. Ang ninuno ng pamilya Duan ay nagpakita ng ginintoang domain, na nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Galit siyang umungol, at isang pares ng ginintoang pakpak ang umusbong mula sa kanyang likuran, dinala siya at mabilis na humahanggos patungo sa kanya. Boom! Sa isang iglap, lumapit siya kay Lin Zuan at humawak paarap sa kanyang malalaking kamay. Biglang yumanig ang nakapalibot na gintong field, at isang malaking ginintoang kamay ang lumipad palabas at hinawakan si Lin Zuan. Ang malaking ginintoang kamay na ito ay lubhang nakakatakot, na may hindi mabilang na mga gintong linya sa ibabaw nito, na naglalabas ng isang misteryosong aura. Hindi kayang labanan ng mga nasa ilalim ng hari ang ginintoang kamay na ito. Ngumisi si Lin Zuan at tumuro na parang espada. Biglang umungal ang Dragon Sword Field sa paligid niya, at ang hindi mabilang na sword energy ay mabilis na namuo, sinabayan ng kanyang braso, na mabilis na iniwagayway palabas. Ang hugis dragon na sword energy ay kasing bigat ng bundok at kasing lamig ng malamig na hangin, ito ay lubhang nakakatakot at hamampas sa isang iglap. Puff! Ang buong walang laman ay naputol sa kalahati sa isang iglap. Nakakatakot ang sitwasyong ito. Nakita ng lahat ang isang higanteng asul na dragon na lumilipad palabas mula sa mga daliri ni Lin Zuan at kumari pa ng takbo sa kalangitan. Pagkatapos ay umungol siya at sumabog patungo sa ninuno ng pamilya Duan. Ang lakas ng espada ay parang isang tunay na dragon, na nagpapatigil sa puso ng mga tao. Kailan? Sa susunod na sandali, ang hugis dragon na enerhiya ng espada at ang ginintoang kamay ay nagbanggaan, na nagdulot ng nakakagulat na panginginig ng boses, at ang buong lambak ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Nabasag ang lupa, nahati ang lambak sa kalahati, at 12-dosenang itim na bitik ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay isang space rift, lubhang nakakatakot, na may napakalakas na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang buong paligid ni Lin Zuan at ang mga ninuno ng pamilya Duan ay lubhang mabangis. Ano ang humaharang dito? Nang makita ang eksenang ito, ang mga puso ng ilang hari ay tumibok ng malakas.
Ang mukha ng ninuno ng pamilya Duan ay naging sobrang pangit din. Alam niya na ang Dragon Sword Realm ni Lin Xuan ay hindi isang ilusyon, at hindi rin ito isang panlilinlang, ngunit isang tunay na kaharian ng mga hari. Kung hindi, imposibleng harangin ang kanyang pag-atake. Hindi ako naniniwala, pumunta ka sa impyerno. Baliw ang ninuno ng pamilyang Duan, tumayo siya sa gintong parang, at ang buong katawan niya ay nababalot ng gintong ambon, na bumubuo ng isang gintong baluti. Ang orihinal na kulay abo ng mga mag-aaral ay naging ginto din, na naglalabas ng dalawang gininto ang sinag ng liwanag na direktang tumagos sa kawalan. Muli niyang ikinaway ang kanyang gintong kamao at tinamaan si Lin Xuan. Lumaki ang kamao sa hangin, at kalaunan ay parang gintong bundok, na nagtutulak sa kawalan. Ang mga alon ng hangin ay gamulong, ang hangin ay direktang sumabog, at ang mga gintong alon ay parang isang tunay na dagat, na gumagalaw sa lahat ng direksyon. Nguso. Bumantong muli si Lin Xuan at direktang ginamit ang Great Dragon Sword Soul para i-evolve ang lahat ng bagay. Biglang lumitaw ang isang itim na figure sa field ng Dragon Sword, nakaupo doon na naka-cross-legged. Pinubuo ito ng itim na apoy. Ito ay ang Black Flame Martial Spirit ni Lin Xuan. Ang itim na apoy na martial spirit ay nasunog, naging isang itim na phoenix, at nagmamadaling lumabas. Isang malaking figure ang naglakbay sa kalangitan, at isang nakakatakot na alon ng init ang kumalat sa lahat ng direksyon. Biglang nasunog ang buong lambak, na may itim na apoy sa kalangitan at sa lupa sa lahat ng direksyon. Ang mga mandirigma ng pamilya Duan sa ibaba ay nababalot na ngayon ng apoy at nagsisigawan sa matinding paghihirap. Sa ilalim ng itim na apoy, wala silang kapangyarihang lumaban. Gayunpaman, ito lamang ang apoy na bumabagsak mula sa itim na phoenix. May isip mo kung gaano kakilabot ang itim na phoenix. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Ang ninuno ng pamilya Duan ay umungal, at natural niyang natuklasan na sa sandaling ito, daan-daang higit pa sa mga alagad ng kanyang pamilya Duan ang namatay. Dumudugo ang puso niya. Gayunpaman, wala siyang oras upang paghiwalayin ang kanyang sarili, dahil ang itim na phoenix ay sumusugod pa rin sa kanya. Dala ang napakalaking itim na apoy, mabilis itong sumabog patungo sa kanya. Nagkaroon ng matinding banggaan, yumanig ang langit at lupa, at ang walang hanggan na alon ng itim na apoy ay lumabas. Umalis ka dito. Ang ninuno ng pamilya Duan ay umungal at itinulak ang gintong parang baliw. Biglang, 12-dosenang mga gininto ang kamay ang bumaril sa kalangitan, humahampas sa lahat ng direksyon ng mabilis upang mapatay ang itim na apoy. Pagkatapos lang nitong gawin, hindi pa nakahinga ng maluwag ang ninuno ng pamilyang Duan nang muli ang nakakatakot na pag-atake sa kanya. Sa Dragon Sword Field ni Lin Xuan, muling lumitaw ang isang dumadagandong na figure, na nakaupo ring nakakross ang paa. Ito ang kulog at kidlat na martial spirit ni Lin Xuan. Sa susunod na sandali, ang kalangitan ay puno ng kulog at kidlat, na bumubuo ng isang malaking chonki, nakatayo sa tuktok ng kalangitan at dumurog sa kawalan. Isang dagandong na yumanig ng libu-libong milya. Nahati ang mga ulap sa kalangitan, at ang mga nakapaligid na bundok ay sumabog, na lubhang nakakatakot. Bumalik ka dali. Ang mga nakapaligid na mandirigma ay sumigaw na parang baliw, dahil nalaman nila na ang labanan ay masyadong nakakatakot, at sa lahat ng dako ay puno ng marahas na kapangyarihan. Mabilis lang silang umatras sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, walang umalis, nagtago sila sa malayo at muling pinanood ang labanan. Dahil ito ay nakakagulat at nakakapanabik. Natatakot ako na hindi na nila makikita ang dalawang king level na tao na nag-aaway sa isa't isa sa kanilang buhay. Kung makaligtaan nila ang oras na ito, wala silang pagkakataon sa hinaharap. Sa kalangitan, ang malaking katawan ni Chonki ay ganap na nakaugnay sa kulay ube at puting kulog at kidlat. Habang siya ay naglalakad, naglabas siya ng hindi mabilang na kulog at kidlat, na kumalat sa kalangitan. Patayin! Ang malaking Chonki Shu ay nakatayo sa kawalan, gumawa ng nakakatakot na tunog ng pagpatay. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang napakalaking Thunderfoot at humakbang ng gusto patungo sa lumang koponan ng pamilya Duan. Kung masyado kang nang-aapi ng iba, papatayin kita. Ang ninuno ng pamilyang Duan ay nabaliw, at ang gintong liwanag ay lumabas mula sa kanyang mga mata, na tumagos sa kawalan na parang isang matalim na kutsilyo.
Mabilis ding gumalaw ang kanyang ginintoang domain, at pagkatapos ay bumangon ang isang gintong higanti mula sa lupa at ikinagulat si Chonky. Boom boom boom. Ang dalawang behemoth ay naglaban sa himpapawid, at ang nakakatakot na enerhiya ay direktang sumabog sa mundo. Tuluyan ng nabaliw ang ninuno ng pamilya Duan, nalaman niyang napakalakas ng kalaban kaya hindi niya ito kayang pigilan. Hindi siya makapaniwala. Alam mo, ang kabilang partido ay nasa 20s lamang, ngunit siya ay higit sa 1,000 taong gulang. Gayunpaman, higit sa kanya ang lakas ng kalaban, na hindi niya matanggap. Lalong naging matapang si Lin Zuan nang lumaban siya, napakalubha ang pananakot ng iba. Nang ninakawan mo ang palasyo ng digmaan at pinatay ang mga mandirigma mula sa palasyo ng digmaan, naisip mo ba na sobra-sobra ang pambubuli sa iba? Lahat ng nangyari ngayon ay kasalanan mo. Malamig na bamantong hininga si Lin Zuan, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang braso, na napapalibutan ng hindi mabilang na Cyan Sword Energy, na bumubuo ng isang malaking Cyan Long Sword, na direktang hinawakan ni Kyong Chi sa kanyang kamay at nilaslas ng malakas. Sinabi ni Pang, isang sinag ng Cyan Sword Light, ilang libong metro ang haba, na tumawid tulad ng isang mahabang Cyan River. Biglang, hindi mabilang na asol na enerhiya ng espada ang nakapalibot sa kalangitan, na parabang ang buong kalangitan ay naging isang asol na karagatan. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na berdeng liwanag ng espada ay direktang tumama sa gintong higanti at agad itong nahati sa kalahati. Boom! Pakiramdam din ng ninuno ng pamilya Duan ay parang tinamaan siya ng kidlat, at lumipad muli ang buong katawan niya pabalik. Ano na naman ang nabugbog? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala, maging si Patriarch Merong at ang apat pang hari ay nakaawang ang bibig. Alam mo, iba ang sitwasyon ng pagiging tanga sa pagkakataong ito sa huling pagkakataon. Ang huling pagkakataon, ito ay dahil sa pabaya ang ninuno ng pamilya Duan, nakatumbas ng isang palihim na pag-atake, kaya siya ay natangay. Gayunpaman, ngayon, ipinakita na ng ninuno ng pamilyang Duan ang King's Domain, at sinubukan pa nga niyang umatake, ngunit natangay pa rin siya. Nakakaloka talaga ito. Ito ay nagpapakita na ang kabilang partido ay hindi lamang nagtataglay ng kaharian ng mga hari, ngunit nahihigitan din ang ninuno ng pamilya Duan sa mga tuntunin ng lakas. Sa pag-iisip nito, namamanhid ang anit ng lahat at hindi sila makapaniwala. Si Ancestor Merong, Din Zuan at iba pa ay mukhang solemn na. Hindi, napansin mo ba na ang batang ito ay walang presyon ng isang hari? Sabi ni Happy King na nakakunot ang noo. Well, that's true. Tumango rin si Ancestor Merong, at natuklasan din niya ang anomalyang ito. Makatuwiran na lahat ng kanilang mga hari ay may aura tungkol sa kanila, na tinatawag na kingly pressure. Gayunpaman, si Lin Zuan ay walang ganitong uri ng aura, na talagang kakaiba. Anong ibig mong sabihin, hindi hari ang batang iyon? Sumimangot din ang ninuno ng pamilya Shen, hindi siya hari, saan siya nanggaling sa kaharian ng isang hari. Si Din Zuan ay malalim din ang iniisip at hindi niya moari. Dahil ito ay talagang kakaiba. Siya ay hindi isang hari ngunit siya ay pinakipot ang kaharian ng mga hari. Ito ay imposible lamang. Gayunpaman, ginawa ito ng kabilang partido, na talagang kakaiba. Gusto mo bang kumilos at mahuli ang batang ito? Ang ninuno ng pamilya Shen ay mukhang mabangis, napakakakaiba ng batang ito, marahil mayroon siyang nakakagulat na sekreto. Kung mahuli natin siya at pag-aralan, maaari tayong magdagdag ng ilang mga hari sa ating pamilya. Sa dulo ng pangungusap, may bakas ng apoy sa kanyang mga mata. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang matukso, kung ang kabilang partido ay talagang may paraan para mapawi ang kaharian ng mga hari, tiyak na makakalikha pa ang kanilang pamilya ng ilang hari. Sa ganitong paraan, lubos na mapapabuti ang katatagan ng kanilang pamilya. Maaari mo itong subukan. Malamig na ngumuso si Din Zuan, ang kanyang malamig na mga mata ay bumagsak sa ninuno ng pamilya Shen. Hindi niya hahayaang kumilos ang ninuno ng pamilya Shen. Ikan-away ng ninuno ng pamilya Shen ang kanyang manggas at hindi pinansin si Din Zuan. Sa halip, bumaling siya kina Ancestor Merong at King Happy. Kayong dalawa, stop hesitating. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Ayaw mo bang malaman kung anong sekreto meron ang batang iyon? Iyon ang sekretong makapagpapaikli sa kaharian ng mga hari.
Kung makarating tayo doon, baka makalusot na naman tayo. Breakthrough na naman. Nang marinig ito, tumalsik ang mga talukap ni Haring Happy at Patriarch Merong. Kung ang naunang dahilan ay nag-alinlangan pa rin sa kanila, ang kadahilanang ito ay talagang hindi nila kinaya. Alam mo, matagal na silang nasa kaharian ng mga hari, ngunit hindi sila nakalusot at nakatagpo ng bottleneck. Siguro hindi na ako makakalusot sa buhay na ito, pero ngayon, may kislap ng pag-asa. Hayaan mo silang ilipat. Dapat mong malaman na ang pagsira sa isang mas mataas na kaharian ay hindi lamang makapagpapalaki ng lakas, ngunit higit sa lahat, mapataas ang haba ng buhay. Ito ang pinakamapang-akit. Kaya't saglit, parehong nagpakita ng mga pananabik sina Patriarch Merong at Happy King. Nagdilim ang mukha ni Din Zuan, at tumibok ang kanyang puso. Hindi maganda. Nakita rin niya na si Haring Happy at Ancestor Merong ay naaakit sa isa't isa. Kung ang tatlong hari ay nagsanib puwersa ay hindi siya makakalaban. Kayong dalawa, handa ba kayong gumawa ng kasuklam-suklam na bagay? Malamig na tanong ni Din Zuan. Paano ito maituturing na kasuklam-suklam? Hindi mo ba gustong pahabain ang iyong buhay at magkaroon ng lakas? Malamig na bamantong hininga ang ninuno ng pamilya Shen. Biglang nagsimulang magtalo si Din Zuan at ang ninuno ng pamilya Shen, at kasabay nito, muling nagbago ang sitwasyon ng labanan sa hinaharap. Matapos masabugan ang ninuno ng pamilya Duan, sa sobrang galit nito ay samuka siya ng dugo, hindi talaga siya makapaniwala na masasaktan siya ng isang 20 anyos na binata. Bukod dito, ito pa rin noong kumilos siya ng buong lakas. Anak, pinilit mo akong gawin ito at gusto kitang mamatay. Ang ninuno ng pamilya Duan ay umungal, na may bakas ng bangis sa kanyang mga mata. Ito ay malinaw na siya ay pagpunta sa gamitin ang kanyang lihim na pamamaraan at gawin ito sa lahat ng mga gastos. Tama nga, sa susunod na sandali, ang ninuno ng pamilya Duan ay iwinagayway ang kanyang palad, na bumubuo ng mga kakaibang marka, at pagkatapos ay ang gintong bukid sa paligid niya ay agad na nasunog. Ang gininto-ang ambon ay naging gintong apoy, na nagninangas, naglalabas ng walang kapantay na kapangyarihan. Ang aura ng ninuno ng pamilya Duan ay biglang lumundag, na naging dobleng lakas kaysa dati. Anong nasusunog na patlang? Kuminto ang apat na haring nagtatalo at lumiit ang kanilang mga mag-aaral. Baliw ba ang lalaking ito? Ang domain ay ang pundasyon ng hari, ngunit ang ninuno ng pamilyang ito ay sinusunog ang domain ngayon, ito ay sinisira ang pundasyon. Manalo man siya, natatakot ako na mapahamak siya ng husto at maaring bumagsak sa antas ng isang hari. Ito ay tiyak na paraan ng pinsala sa kaaway ng 1,000 at pagkasira ng iyong sarili ng 800. Alam din ito ng ninuno ng pamilya Duan, ngunit wala talaga siyang magawa. Pinigay na niya ang lahat ng lakas niya noon, pero wala pa rin siyang laban sa kalaban. Kung magpapatuloy siya ng ganito, maaga o huli ay mapapatay siya. Mas mabuting sunugin na lang ang bukid at lumaban hanggang kamatayan, baka may kislap pa ng pag-asa. Sa sandaling ito, sinunog ng matandang master ng pamilya Duan ang kanyang domain at naging mas malakas muli. Sa sumunod na sandali, sinaktan niya si Lin Zuan. Ang ligaw na buhok ay lumilipad, at ang nakapalibot na tanawin ay napapalibutan ng mga apoy, na ginagawang imposibleng tumingin ng diretsyo dito. Nagkaroon ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya sa lahat ng dako, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong kawalan. Hindi lang iyon, ang ninuno ng pamilya Duan ay nakasuot ng gintong baluti, bumunot siya ng gintong espada mula sa ginintoang parang at nilaslas sa lahat ng direksyon. Ito ang nag-aalab na kapangyarihan ng kaharian ng hari, nakakatakot na kahit isang ordinaryong one-star king ay hindi makakalaban dito. Isang golden sword light ang kumislap, na sinamahan ng hindi mabilang na gintong apoy, at mabilis na sumugod kay Lin Zuan. Saan man ito dumaan, ang buong kawalan ay mabilis na nalipol. Gumalaw ang isip ni Lin Zuan, at ang star armor ay mabilis na lumitaw sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay hindi siya lumaban, dahil ang kapangyarihan ng Burning Domain ay masyadong nakakatakot, at hindi siya nang ahas na lumaban. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na natatakot siya sa kabilang partido. Dahil bagamat hindi pa umabot sa kaharian ng mga hari ang kanyang katawan, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay higit pa sa ninuno ng pamilya Duan.
Bukod dito, hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasanay mula nang mapatay niya ang Black Dragon Cult leader. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa Tianan region. Ang mga pattern ng kulog ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at mabilis na kumilos si Lin Xuan upang maiwasan ang nakakatakot na Golden Sword Light. Anak, kung natatakot ka, pumunta ka na lang sa impyerno. Nang makitang umiwas ang kalaban, nagpakita ng kabangisan ang ninuno ng pamilya Duan. Alam niyang nagtagumpay siya, dahil sa mga nakaraang pakikipaglaban kay Lin Xuan, ang kalaban ay hindi kailanman nakaiwas, at lahat sila ay nataman. Ngunit ngayon ay iniiwasan niya ito, na nagpapakita na ang kabilang partido ay natatakot sa kapangyarihang ito. Habang nandoon pa ang lakas, patayin mo siya sa isang iglap. Mabangis na ngumiti ang ninuno ng pamilya Duan, at pagkatapos ay ang gininto ang apoy sa kanyang katawan ay naging mas napakapangit. Anak, hindi ko alam kung paano mo nakuha ang kaharian ng hari, ngunit hindi mo maihahambing sa tunay na hari. Ngayon, pumunta ka sa impyerno. Daan-daang golden sword lights ang dumating sa itaas ni Lin Xuan at malapit ng putulin. Kung siya ay tamaan ng isang pugot, ang kanyang laman at dugo ay tiyak na lilipad kung saan-saan, kahit na dumating ang dakilang Luo Immortal, hindi niya ito mailigtas. Ngunit malamig na sumangot si Lin Xuan, at mabilis na lumitaw sa tabi niya ang hugis sayan na anino ng espada. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ito. Dagandong. Isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog, at isang malaking berdeng dragon surge ang agad na sumugod palabas ng dragon sword field, nakatingin sa lahat ng direksyon. Napakalakas ng dagandong ng dragon na umalangaw sa libu-libong milya ang layo. At ang multo ng asul na dragon ay bumaril diretso sa kalangitan, na tinatangay ang lahat ng ginintoang enerhiya ng espada sa itaas. Anong imposible ito? Nagulat at hindi makapaniwala ang ninuno ng pamilya Duan. Lumakas na naman ang lakas ng kalaban. Paano ito posible? Nagtago ba siya ng lakas kanina? Sa pag-iisip nito, tumibok ng malakas ang puso niya. Talagang hindi siya makapaniwala na ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay nakuha sa pamamagitan ng pagsunog sa gintong parang, ngunit ang kapangyarihan ng kabilang partido ay biglang tumaas ng husto. Ano ang nangyari? Hindi sinunog ng kabilang partido ang King's Domain. Ang tanging paliwanag dito ay hindi ginamit ng kalaban ang lahat ng kanyang lakas noon. Sa pag-iisip nito, isang hitsura ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ng ninuno ng pamilya Duan. Dahil masyadong malakas ang kalaban, kahit sunugin niya ang King's Domain, wala pa rin siyang magagawa sa kalaban. Ang pagtatapos na ito ay isang bagay na hindi niya naisip sa kanyang buhay. Si Lin Xuan, sa kabilang banda, ay may itim na buhok na lumilipad, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakatakot na fighting spirit. Siya ay tulad ng isang Diyos ng digmaan, na may mga pattern ng dragon na umaangat sa ilalim ng kanyang mga paa, isang berdeng dragon na mabilis na umuusbong, at libu-libong mga espada na nakikipaglaban sa parang dragon sword sa paligid niya. At sa kanyang kamay, mayroong anino ng espada na hugis dragon, at ang buong tao ay masasabing napakalakas. Sa sandaling ito, ginamit ni Lin Xuan ang Great Dragon Sword Spirit sa sukdulan. Gamit ang napakatalino na kapangyarihan ng langit, ang isang sword energy ay parang isang banal na espada, na humahampas patungo sa langit, agad na tinakpan ang ninuno ng pamilya Duan. Sa sandaling ito, hindi lamang ang mga ninuno ng pamilya Duan ang mukhang desperado, kundi pati na rin ang mga ninuno ni Merong, King Happy, ang mga ninuno ng pamilya Shen, at Lin Xuan lahat ay mukhang nabigla. Dahil nakakatakot ang hiningang ito, maging sila ay nakaramdam ng takot. Puff! Sa susunod na sandali, ang ninuno ng pamilya Duan ay tinamaan ng nakakagulat na enerhiya ng espada at lumipad pabalik, ifed. Damaloy ang dugo sa kalangitan, nahati ang kawalan, at ang nakakatakot na mga bitek ay kumalat ng libu-libong milya. Isang napakalalim na kalaliman ang lumitaw sa lupa. Ang ninuno ng pamilya Duan ay sumabog sa ilalim ng lupa, at ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam. Sa loob ng mahabang panahon ay unti-unting nawala ang nakakatakot na mga panginginig ng boses. Ang ninuno ng pamilya Duan ay nanginginig at malubhang nasugatan, sa tabi niya, ang ginintoang kaharian ay madilim na para bang ito ay madudurog anumang oras. Ikaw,
Nakahandusay sa lupa ang ninuno ng pamilya Duan, puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha, nanginginig ang mga labi, at hindi man lang makapagsalita. Kawalan ng pag-asa, sobrang desperado. Dahil sa kapangyarihang ito, hindi siya makalaban. Hindi lamang kawalan ng pag-asa sa mga tuntunin ng lakas, kundi pati na rin ang kawalan ng pag-asa sa espiritu. Sa orihinal, siya ay nakalusot lamang at naging isang hari, at siya ay napakataas ng loob na naisip niyang kaya niyang duminahin ang buong kontinente. Pero hindi niya akalain na ngayon pala siya ay malubhang nasugatan at muntik ng mamatay. Ang pakiramdam na ito ng pagbagsak mula sa mga ulap patungo sa kailaliman ay hindi komportable na hindi niya ito matiis. Nang maisip niya ito, galit na galit ang ninuno ng pamilya Duan kaya muli siyang samuka ng dugo. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay may malamig na mukha. Hinawakan niya ang pamatay na espada sa kanyang kamay, naglakad sa himpapawid, at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa ninuno ng pamilya Duan. Ikaw, anong gusto mong gawin? Nang makita ang eksenang ito, ang anit ng lahat ay namamanhid at natulala, at ilang matatanda ng pamilya Duan ang mabilis na lumipad upang harangin si Lin Zuan. Talo na ang ninuno ko, bakit gusto mo pang kumilos? Tama, tapos na ang kompetisyon. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Bagamat natakot ang mga mandirigma ng pamilya Duan, ang kaligtasan ng kanilang mga ninuno ang nakataya ngayon, kaya't wala silang pagpipilian kundi ang lumapit. Tapos na ang kompetisyon, nginisya ni Lin Zuan, sino ang nagsabi sa iyo na kompetisyon ito? Hindi matatapos ang usaping ito hanggat hindi namatay ang matandang aso ng pamilya Duan. Malamig na sumangot si Lin Zuan, at dalawang itim na apoy ang lumitaw sa kanyang mga mata, agad na tinakpan ang mga tao sa kanyang harapan. Sa isang hiyawan, ilang matatanda ng pamilya Duan ang nasunog hanggang sa abo. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng panginginig ang lahat sa kanilang mga puso, at ang natitirang mga miyembro ng pamilya Duan ay hindi nang ahas na humakbang muli. Sa taas ng langit, malamig na sumangot ang ninuno ng pamilya Shen, ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi kayo kikilos, natatakot akong hindi mo na mahuli ang batang iyon. Say it, umindayog siya at nawala sa ere. Ang lakas ng loob mo. Malamig na bumantong hininga si Din Zuan at mabilis siyang hinabol, habang sina Patriarch Merong at Happy King ay nagkatinginan at parehong mabilis na kumilos. Swish swish. Sa susunod na sandali, 4 na figure ang lumitaw sa hangin, na humaharang muli sa kalsada. Bakit may gagawa ng aksyon? Nang makita ang eksenang ito, hindi makapaniwala ang lahat. Sino ngayon ang nang-ahas na hamarang kay Lin Zuan? Gayunpaman, nang makita nila ang 4 na figure sa langit, lahat sila ay natigilan. Dahil ang 4 na figurang ito ay walang iba kundi ang 4 na ninuno ng pamilya Shen. 4 na hari. Nagulat ang lahat sa hitsura ng 4 na tao. Sa pagtingin sa eksenang ito, nakasimangot din si Lin Zuan. Anak, masyado kang mayabang. Tinitigan ng ninuno ng pamilya Shen si Lin Zuan na may malungkot na mga mata, at ang kanyang boses ay mas nanginginig. Sa gilid, lumitaw din ang mga figure ni Patriarch Merong at Happy King. Si Din Zuan ay nagpakita sa tabi ni Lin Zuan. Mag-ingat ka, baka kumilos sila laban sa iyo. Mabilis na sabi ni Din Zuan. Nang marinig ito, sumimangot si Lin Zuan at tumingin sa harap. Umalis ka na, ito ay isang bagay sa pagitan ko at ng pamilya Duan. Tinitigan ni Lin Zuan ang ninuno ng pamilya Shen at malamig siyang pinagalitan. Nang marinig ang boses na ito, namamanhid ang anit ng lahat at hindi makapaniwala. Talagang naglakas loob si Lin Zuan na pag-alitan ang ninuno ng pamilya Shen. Napakatapang niya. Nanginginig din sa galit ang ninuno ng pamilya Shen, anak, masyado kang mayabang. Hindi ako bagong na-promote na hari tulad ni Prinsipe Duan. Kung sasaktan mo ako, wala kang magandang resulta. Sa katunayan, ang ninuno ng pamilya Shen ay hindi katulad ng ninuno ng pamilya Duan, ngunit naging hari na daan-daang taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, hindi maarak ang lakas. Sa gilid, bahagyang umiling din si Happy King, young man, you must know how to advance and retreat. Bumantong hininga din si Ancestor Merong, enough is enough. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ay naantig at hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na ang tatlong hari ay kikilos at haharangan si Lin Zuan ng sabay.
Ito kaya ay para protektahan ang ninuno ng pamilya Duan. Nang makita ang eksenang ito, natuwa ang mga mandirigma ng pamilya Duan, habang nakahinga rin ng maluwag ang mga ninuno ng pamilya Duan sa mga guho sa ibaba. Mabilis siyang naglabas ng walang kamatayang gintong elixir at nilunok iyon sa isang lagok. Pagkaraan, ang mga sugat sa kanyang katawan ay gumaling tulad ng dati, ngunit ang ginintoang field ay napakadilim pa rin. Walang paraan, kahit na ang walang kamatayang gintong elixir ay mahiwagang, hindi nito maibabalik ang kaharian ng hari. Nang makita ang tatlong hari na kumikilos upang hamarang, si Shen Jingqiu ay labis na kinabahan, mahigpit na hinawakan ang mga sulok ng kanyang damit gamit ang kanyang maliliit na kamay. Sa kabilang panig, bumulalas pa si Merong Qingcheng, ancestor. Hindi niya inaasahan na makikialam din si Patriarch Merong. Sa gilid, ilang matatanda ng pamilya Merong ang umiling at bumantong hininga, Qingcheng, ito ang desisyon ng ninuno. Hindi na natin ito mababago. Ngunit napabuntong hininga si Merong Qingcheng. Sa totoo lang, hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Lin Zuan, ngunit nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Patriarch Merong. Dahil sinundan nito si Lin Zuan, alam nito ang lakas at pamana ni Lin Zuan. Hindi napigilan ng tatlong hari sa langit si Lin Zuan. Oo naman, sa susunod na sandali, huminto si Lin Zuan. Sa pagtingin sa tatlong ninuno ng pamilya Shen sa harap niya, malamig niyang sinabi, gusto mo ba talaga akong pigilan? Boy, aminado ako na napakalakas mo, pero sa harap namin, bawal kang mag-wild. Ang ninuno ng pamilya Shen ay sumangot ng masama, ang kanyang ekspresyon ay napakalamig. May nakakatakot na aura sa kanya. Mas nakakatakot ang aura na iyon kaysa sa ninuno ng pamilya Duan sa Burning Domain. Makikita mula rito na ang ninuno ng pamilya Shen ay talagang lubhang makapangyarihan. Boy, huwag na nating banggitin na wala kang laban sa akin. Sa dami pa lang ng hari, hindi kaya ng side mo. Kabilang si Old Man Zuan, dalawa lang kayo. Ngunit mayroon kaming tatlo, at kahit isang ninuno ng pamilya Duan, apat na hari. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang manalo? Pinata, tigilan mo na. Napailing si Merong ancestor at napabuntong hininga. Malamig ding sinabi ni Happy King, kung patuloy kang lalaban, wala kang pagkakataong manalo. Ang ninuno ng pamilya Shen ay may galit na galit sa kanyang mukha, anak, hayaan mo ang ninuno ng pamilya Duan na pumunta at bumalik sa akin. Kung hindi, magiging miserable ang iyong wakas. Bumalik ka sa iyo at palayain ang ninuno ng pamilya Duan. Sino ka sa tingin mo, paano ka mag-utos sa akin? Ngumuso ng masama si Lin Zuan matapos marinig ang mga salita ng ninuno ng pamilyang Shen. Bakit ang lakas ng loob mong lumaban? Natigilan ang ninuno ng pamilya Shen. Hindi siya naniwala sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay maglalakas loob na lumaban. Alam mo, ang kanilang panig ay may lubos na kalamangan. Isa man itong labanan o bilang ng mga hari, maaari nilang patuloy na durugan si Lin Zuan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay naglakas loob pa rin na pag-alitan siya. Talaga bang hindi siya natatakot sa kamatayan? Nagulat din ang mga mandirigma sa paligid. Naunawaan din nila ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit hindi nila akalain na magiging napakayabang pa rin ni Lin Zuan at hindi sineseryoso ang Panginoong May Lupa ng pamilya Shen at ang iba pa.